Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior post. Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayon. Para sa Sais Patrol. Earl Satoya, Joanna Laude, Cedric Sanji. Jezebel H. Bernardino, Casey Laude. Alexandro. Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. mga balitang pinag-uusapan, mga issue ng lipunan. Aming tinutukan kasama ang inyong lingkod bayan, Christopher Sanji at tagapagbalita Earl Satoya. Ito ang Sais Patrol. Ipagsabi. Magandang araw Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Satoya, ang maghahatid sa inyo ng maiinit na nagbabagang balita ngayong linggo. At ito ang programang pambalitaan sa rehiyon ng Calabarzon, Sais Patrol, ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. At narito ang mga nagbabagang balita na aming tinutukan ngayong linggo. Serbisyong Tama Kababaihan Kabuyaw Chapter General Assembly, dinaluhan ng 8,998 miyembro na siya namang pumuno sa Jose Rizal Coliseum. Charity Ride 2024, inikot ang 46 na kilometrong kalsada sa lungsod ng Calamba. Mayor Ross Rizal formal nang tinanggap ang parangal para sa Calamba City para sa highest resolution and compliance rates for customer feedback. 57 sugatan at 6 ang namatay sa aksidente ng isang bus at SUV sa Mahayhay, Laguna. Pagtaas ng inflation rate, inaasahang mararamdaman ng mga Pilipino ngayong buwan ayon sa BSP. Grand opening ng Slakua Season 25, ipinagdiwang sa Calamba Doctors College. Opisyal na paghahain ng Certificate of Candidacy, nagsimula na sa iba't ibang bayan sa Laguna. PBBM nilagdaan ang bagong batas sa pagpataw ng 12% VAT sa mga foreign digital services. 20 estudyante at 3 guro patay pagkatapos masunog ang sinasakyang bus pauwi galing sa school trip sa Thailand. Mga balitang pinag-uusapan, mga issue ng lipunan. Aming tinutukan kasama ang inyong lingkod bayan, Christopher Sanji at tagapagbalita Earl Satoya. Ito ang Sais Patrol. Ipagsabi. Simulan na po natin ang ating balitaan ngayong linggo. Serbisyong Tama Kababaihan Kabuyaw Chapter General Assembly, dinaluhan ang 8,998 miyembro na siya namang pumuno sa Jose Rizal Coliseum. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainier Sale. Isang mainit na pagbati ang pinaabot sa 8,998 miyembro ng Serbisyong Tama Kababaihan mula sa Cabuyao City matapos matagumpay na pagdaraos ng kanilang General Assembly na ginanap sa Rizal Gym, Calamba City, Laguna. Ang okasyon ay naging makulay at puno ng sigla na nagdala ng kasiyahan at inspirasyon sa lahat ng dumalo. Lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta na siyang nagbibigay ng lakas at sigla upang itaguyod ang mga adhikain ng STK. Ang inyong aktibong pakikilahok sa programa ay patunay na inyong dedikasyon sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga kababaihan. Kasama si Gobernadora Ruth Hernandez, nais nilang ipahayag ang kanilang pangako sa patuloy na pagbibigay ng suporta at pagtataguyod sa mga proyekto at programa ng Serbisyong Tama Kababaihan. Patuloy nilang susuportahan ang bawat isa sa kanilang pag-unlad, lalong-lalo na sa mga kababaihan.
upang makamit ang mas maliwanag at mas maulad na kinabukasan. Para sa 6 Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Matagumpay na paglulunsad ng Tulong Eskwela Program para sa 3,300 senior high school students. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laude. Isang matagumpay na hakbang para sa kabataan ang inilunsad na Tulong Eskwela Program na para sa 3,300 mga senior high school students mula sa Los Baños, Bay at Cabuyao. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng pinansyal na suporta upang tulungan ng mga magulang na tugunan ang mga gastusin sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Lubos na pasasalamat ang ipinapaabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang masipag at mahusay na lider ng mababang kapulungan, House Speaker Martin Romualdez, at ang mga kasamahan sa DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Dahil sa kanilang dedikasyon at pagsisikap, naihatid ang mahalagang programang ito para sa kabataan. Ang Tulong Eskwela Program ay hindi lamang naglalayong magbigay ng pinansyal na ayuda, kundi itinatampok din ang pangarap ng pamahalaan na maiahon ang edukasyon ng kabataan. Sa ganitong paraan, nais mabigyan ng mas maliwanag na kinabukasan ang bawat isa at masigurong hindi magiging hadlang ang kakulangan sa pinansyal para makapagpatuloy sa pag-aaral ang ating mga kabataan. Ang suportang ito ay isang malaking tulong para sa mga magulang na nais maitaguyod ang edukasyon ng kanilang mga anak. Para sa 6 Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Charity Ride 2024, inikot ang 46 na kilometrong kalsada sa lungsod ng Calamba. Para sa detalye ng balita, panoorin po natin ang aking panayam kay Cedric Sanji na siyang nanguna sa Charity Ride 2024. Kamusta naman po ang kaganapan sa Charity Ride 2024? Ayan yung Charity Ride 2024 na inulunsad natin sa City Government Calamba was really successful po. Ayan. Ilan kaya ang ating mga naging participants for this event? So approximately, ayan, we hit 900 bikers during the event, pero yung nag-register is 1,100 something po. Ayan. Gaano kalayo po kaya ang itinakbo or dinaanan ng ating mga riders sa Charity Ride 2024? Actually, ang starting and ending point namin ay kapareho na din. Magkapareho na. Naganap ito to the City Government of Calamba in front of Calamba City Hall. It ran ng halos 1 hour and 30 minutes kasi from doon starting point, this is a 46 kilometer cycling loop. No. So from doon sa City Hall, umakyat kami mula Stoplight Halang, to Lecheria Road, dumaan po kami doon sa Burgos, sa bahay ni Rizal, umikot po ito papuntang hanggang doon sa may Parian Lianas. And dumiretso po ito from Pasiano Road, Mayapa Road, papunta po ito sa Sirang Lupa Road, doon lumiko po. Paakyat po ito to Palo Alto, Laguerta, Hornalan, papunta po ito sa may Bungo as our resting point. And then bababa ito sa may Punta, doon sa PhilInvest, palabas na po ito ng Lawa, pabalik na ng City Hall of Calamba. Ayan. Ano po kaya ang main purpose ng Charity Ride 2024? Siguro yung aming tatlong tema. Ang una is to promote healthy lifestyle para sa mga Calambeños. Second one is to lead government agencies kasi this is a collaborative project po from the Office of the City Mayor Rosila Ros Rizal, from the Office of the City Vice Mayor Angelito S. Lazaro Jr., from the Office of the House of Representative Lone District of Calamba, Congresswoman Charis Ann Hernandez Alcantara. And also aming third
is to isang union or unify among Calambeños. Ano pong masasabi nyo or sino-sino po kaya ang mga nakatulong ninyo para maging tagumpay ang event na ito? I would like to pasasalamat po to our Charity Ride 2024 core team from the Office of the City Mayor, syempre ang ating Mayor Rosilo Rizal, our Executive Assistants, Mrs. Jane Rizal Mejia, to Sir Ronald Rodriguez, Sir Russell Corona, Sir Jerome Aligi, sila Sir Jason at sila Ma'am Perry Ledesma, yung mga nakasama namin to the Mayor's Office. And also to the Vice Mayor's Office po, yung initiative po ng project ay nanggaling sa Serbisyong Kabataan ni VM Toti. And this was headed by me, Prince Cedric Sanji, Mr. Dale Kina, Iñaki Manzanero, and to the different SK chairmans, kila AJ Reyes, Giro Ceron, sila Eugene Solivar ng Pasiano, sila Carla Briones, sila Hannah Piamonte, sila Mr. Jonel Loriaga at maraming pang iba. And also from the House of Representatives, syempre we have Honorable Charis Ann Hernandez Alcantara, Sir Algir Pecayo Rodriguez, and also to Ma'am Jara Jordan. Yan, maraming salamat Sir Prince Cedric Sanji as bilang isa sa mga nanguna sa Charity Ride 2024. Maraming salamat Cedric Sanji. Mayor Ros Rizal formal nang tinanggap ang parangal para sa Calamba City para sa highest resolution and compliance rates for customer feedback. Para sa detalye ng balita, ipapatron ni Rainier Salen. Isang malaking karangalan ang formal na pagtanggap ng prestihiyosong parangal mula sa Civil Service Commission bilang natatanging LGU awardee para sa highest resolution and compliance rates for customer feedback, kasabay ng pagdiriwang ng ika-124 anibersaryo ng komisyon. Ito lamang ang nag-iisang LGU sa buong Pilipinas na nakatanggap ng ganitong parangal, isang patunay na ang kanilang puso sa kumpletong pagpapatupad ng mga reforma sa ilalim ng Anti-Red Tape Act o ARTA, ang ease of doing business at ang epektibong paghahatid ng serbisyo ng ating Action Center. Sa ilalim ng ramdam na reforma, isisulong natin ang isang pamalaang nakikinig at kumikilos. Wala nang mabagal na proseso, wala nang serbisyong parang pagong. Sa kanilang pamalaan, agad ang aksyon, mabilis ang serbisyo at dire-diretso sa solusyon. Ito ay isang simbolo ng isang ehemplong pamalaang tunay na naglilingkod. Sa bawat reklamo, mayroong solusyon. Sa bawat reklamo, mayroong aksyon. Sa bawat hinaing, may kasagutan. Ang ganitong uri ng pamamahala ay walang atrasan at walang pasubali. Ang pagtutok sa epektibong serbisyo ay hindi lamang nagpapataas ng kumpiyansa ng publiko, kundi nagpapakita rin ng malasakit at pagsikap ng gawing mas maayos, mas mabilis at mas makabuluhan ang bawat serbisyo para sa lahat. Huli ang parangal na ito ay hindi lamang para sa pamalaan, kundi para sa bawat Calambeño na naging bahagi ng kanilang layunin. Isang pamalaang tapat, mabilis at tunay na nagmamalasakit sa bayan. Asahan na patuloy maglilingkod na may buong puso at asahan na hindi titigil ang pamalaan sa pagbibigay ng pinakamainam na serbisyo para sa inyo. Para sa Sais Patrol, Rainier Salen ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat Rainier Salen. Grand Revelry sa huling araw ng 23rd Banyamas Festival sa Los Baños, Laguna, dinagsa. Para sa detalye ng balita, ipapatron ni Rob Tapia. Isang gabi ng saya, musika at walang hanggang alaala ang sumalubong sa huling araw ng 24th Banyamos Festival, isa sa pinakaabangang selebrasyon sa Los Baños. Matapos ang linggo ng makulay na aktibidad, umabot ang kasiyahan sa rurok ng excitement. Salamat sa pagtatanghal ng bandang Mayonnaise at Ben & Ben, dalawa sa mga haligi ng original Filipino music. Nagsimula ang gabi ng masiglang enerhiya at walang mapapansing patlang sa excitement ng crowd. Pinangunahan ng Mayonnaise ang pagtatanghal na pinalakpakan ng lahat sa kanilang mga iconic hits gaya ng Jopay at Tayo na Lang.
LSS overload ang hatid ng bawat kanta na sabayan ng sigawan at awitan mula sa audience. Pagdating naman ng Ben and Ben, agad nilang pinuno ng emosyon ang gabi. Mula sa kanilang mga patok na kanta tulad ng Katang Isip at Araw-Araw, hindi lamang saya ang nadama ng audience, kundi isang mas malalim na koneksyon sa musika. Ang kanilang mga soulful na performance ay nagbigay ng kakaibang damdamin at nagdala ng bagong enerhiya sa buong event. Walang patid ang saya at ang Grand Revelry ay isang gabi ng pagtutulungan, pagkakaibigan at pagkakaisa sa ilalim ng musika. Nag-wild out ang lahat habang nagpapatuloy ang musika at dami ng kasiyahan ay tila walang hanggan. Sa huling gabi ng festival, nag-iwan ng marka ang Banyamos Festival ng puno ng kasiyahan at di malilimutang alaala. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. 57 sugatan at 6 patay sa aksidente ng isang bus at SUV sa Mahayhay, Laguna. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Nika Tolentino. Limangputpito ang sugatan at 6 ang namatay sa aksidente ng isang bus at SUV sa Mahayhay, Laguna. Umabot na sa 6 ang nasawi habang 57 ang sugatan sa isang malagim na banggaan sa pagitan ng isang pampasaherong bus at isang SUV sa Mahayhay, Laguna. Ang insidente ay naganap sa Barangay Bakia noong Linggo bandang 3:25 PM ayon sa ulat ng Mahayhay Municipal Station nitong Lunes. Ang APR Transportation Bus na nagmumula sa Lucban, Quezon ay binabaybay ang isang matarik na palikong kalsada nang mabangga nito ang isang Hyundai SUV na nanggagaling sa kabilang direksyon. Dahil sa lakas ng banggaan, napunta ang bus sa gilid ng kalsada at bumangga pa sa isang puno matapos masira ang SUV. Ayon sa Mahayhay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga nasawi ay kinabibilangan ng 5 adult at isang batang lalaki na tinatayang nasa edad 10 hanggang 15. Sa kasalukuyan, hindi pa natutukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, dinala ng mga rescuer ang 57 na sugatan sa iba't ibang ospital upang mabigyan ng kinakailangang medikal na atensyon. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente upang matukoy kung ano ang dulot ng malagim na trahedya. Para sa Sais Patrol, Tanika Tolentino, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Nika Tolentino. Programang para sa aral at saya, para sa kabataang paitenyo, pinangunahan ng DICT at BJMP. Para sa detalye ng balita, ihahatid ni Dinky Legaspi. Isang masayang araw ng pag-aaral at pagkakaisa ang hatid ng Department of Information Communication Technology Laguna kasama rin ang Bureau of Jail Management and Penology ng Santa Rosa, Maildor at ang Youth Organization na Katoto sa mga kabataan ng Barangay Kinale, Paete, Laguna noong Sabado, September 28. Bit-bit ang mga learning materials, laruan at pagkain, nagbigay ang DICT Laguna at BJMP Santa Rosa kasama ang miyembro ng Katoto ng mga aral at kasiyahan para sa mga kabataan. Ang layunin ng programang ito mapataas ang literacy sa mga kabataan at itaguyod ang importansya ng edukasyon bilang susi sa mas maayos na kinabukasan. Ang programa ay bahagi ng Tech for ED on Wheels ng BJMP Santa Rosa Maildog na pumunta sa iba't ibang komunidad ng lalawigan para magbigay ng ICT lesson, basic hygiene at iba pang mahalagang aral sa kabataan. Kasabay nito gamit ang kariton ng classroom ng Katoto, isinagawa rin ng storytelling classes, art classes at literacy session. Dinala ng grupo ang classroom na ito sa iba't ibang barangay ng Paete upang makatulong sa pagsagot ng learning gaps na hindi natutugunan sa paaralan. Sa pamamagitan ng literacy program ng mga ahensya ng gobyerno at mga non-government organization, nagbibigay ang mga kabataan ng dagdag inspirasyon upang pumasok sa eskwelahan, mag-aaral ng mabuti at tuparin ang kanilang mga pangarap. Para sa Sais Patrol, Dinky Legaspi, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Dinky Legaspi. Modernisasyon ng Calamba Water District,
tuloy-tuloy pa rin. Para sa detalye ng balita, narito si Rainier Sale. Patuloy ang pagsulong ng Calamba Water District sa modernisasyon upang matiyak ang malinis at dekalidad na tubig para sa mga residente ng lungsod. Kumakailan, pinakita ang CWD ang kanilang mga makabagong pasilidad na nag-aambag sa kanilang layuning mapabuti ang serbisyong tubig sa Calamba. Binigyan diin ni Ezekiel Aguilar Jr., General Manager ng CWD, ang kahalagahan ng state-of-the-art ultraviolet hydro-optic disinfection facility na matatagpuan sa Bukal Pumping Station. Ang pasilidad na ito ay sumasala sa mga mikrobyo bago pa man makarating sa mga tahanan ng mga consumer. Ito ang kauna-unahang UV disinfection system na ipinatupad ng isang water district o concessionaire sa buong Calabarzon Region at sa lalawigan ng Laguna. Bukod sa UV system, patuloy din gumagamit ang CWD ng chlorine gas upang masigurong potable o ligtas inumin ang tubig na sinusupply sa halos 17 na barangay na sakop ng Bukal Pumping Station. Ang UV system ay bahagi ng mas malawak na modernization program sa CWD na sinimula noong 2021. Layunin ng programang ito na mas magatid ng mas mahusay na serbisyo sa tubig, siguruhing malinis ang tubig na inihatid at makapagbigay ng mas mabilis na aksyon sa oras ng anumang aberya sa water system ng lungsod. Ipinakita naman ng CWD ang ilan sa mga kanilang mga bagong pasilidad tulad ng water meter laboratory na tumutulong sa pagsisigurong tama ang mga singil ng consumer at ang bacteriological laboratory na nagsusuri ng mga sample ng tubig upang masigurong ligtas itong inumin. Sa kasalukuyan, 67% ng Calamba City ang nasaserbisyohan ng CWD. Karamihan ng tubig ay nagmumula sa Makiling Forest Reserve. Patuloy ang kanilang pangako sa pagbibigay ng dekalidad at ligtas na tubig para sa lahat ng kanilang nasasakupan. Para sa Sais Patrol, Rainier Salen ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainier Salen. Biyahe ng tren mula sa Calamba sa Laguna hanggang sa Legazpi sa Albay, inaasahang magbubukas ng muli. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laude. Bilang bahagi ng preparasyon para sa pagbubukas ng Calamba-Legazpi route ng Philippine National Railways, kasalukuyang nagpapatuloy ang rehabilitation at strengthening efforts sa South Line ng PNR. Ang engineering team ng PNR ay abala sa pagsasaayos ng mga embankment, riles at tulay upang tiyaking ligtas at maayos ang biyahe. Kabilang dito ang pag-install ng mga synthetic bridge ties sa Palikpik Ayungin Bridge. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng College Flagstop at San Pablo Station. Ang muling pagbabalik ng biyaheng Calamba-Legazpi ay magbibigay koneksyon sa mga probinsya ng Laguna, Quezon at Bicol na magpapadali sa biyahe ng publiko. Ang proyektong ito ay inaasahang makukumpleto sa Hunyo 2028. Ito ay magbibigay daan para sa mas mabilis, ligtas at komportableng transportasyon patungo sa Southern Luzon. Abangan ang mas exciting na biyahe sa Bicol at siguraduhing handa ang inyong mga travel plans. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Pagtaas ng inflation rate, inaasahang maramdaman ng mga Pilipino ngayong buwan ayon sa BSP. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang inflation sa Setyembre ay mananatili sa loob ng hanay ng 2.0% hanggang 2.8%. Ang forecast na ito ay mas mababa kumpara sa headline inflation na 3.3% noong Agosto at 4.4% nitong Hulyo. Ayon sa BSP, ang mga negatibong base effects kasama ang pagbaba ng presyo ng mga pagkain tulad ng bigas, karne at gulay, pati na rin ang pagbaba ng presyo ng langis at ang pagpapalakas ng piso ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo sa buwan na ito. Inaasahan din na ang mga pagtaas ng presyo ng isda at prutas, pati na rin ng mga singil sa kuryente,
ay hindi gaanong makakaapekto sa kabuuang inflation rate. Sa hinaharap, patuloy na susubaybayan ng Monetary Board ang mga hakbang upang mapanatili ang price stability na angkop para sa balanse at sustainable growth ng ekonomiya at employment. Dagdag pa ng BSP, nakatakdang ilabas ng Philippine Statistics Authority ang headline inflation para sa Setyembre 2024 sa linggong ito. Para sa Ace Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Marami pa pong balita ang aming ihahatid sa inyo sa pagbabalik ng Sais Patrol, ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Narito ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa Sais Patrol. Earl Sotoya. Joanna Laude, Cedric Sanji, Rosabel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro, Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. Mga balitang pinag-uusapan, mga issue ng lipunan, aming tinutukan kasama ang inyong lingkod bayan, Christopher Sanji at tagapagbalita Earl Sotoya. Ito ang Sais Patrol. Ipagsabi. Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. Mga kapuso, kamusta kayo? Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip.
dito. At syempre kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Happy ka! Oo, sarap eh. Komportable ba? Oo, komportable. Matibay ba? Matibay na matibay. Sabi ko sa iyo, Delo, hindi kayo mahihirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! matatagpuan dito sa Mindoro, Yeah. Marinduque, Davao at Manila. Mga kapuso, paano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, let's go! Road trip na! Yes! Yan. Sugod! Ano, Delo? Gusto mo magpagalingan tayo eh. Oo, yun lang. Alam mo ba kung ano mga features itong Bajaj? Oo naman. Ano? Meron tong handbrake, meron tong hydraulic tandem brake, saka may reverse pa. Parang kotse, saka yung mga ibang four wheels na sasakyan. Oh, ha? Ikaw naman, yun lang ba mayayabang mo? Alam mo ba itong Bajaj? Ay, may... Pang-lima ang tao to. May seatbelt, may wiper, may headlight, at may taillight. Kumpleto! Teka. Sino ka ba? Oo nga, ba't nandito to? Kaya kung nakabili na ito, anong ginagawa niyo dito? Pasensya na po. Paano ba? Opo, makita-kita tayo next week ha. Boss, pasensya na. Oo, Ayan na. Sakay ka kasi nasakay. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #Plantita. As a single mom, sa hamon ng buhay siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarte ang naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #Plantita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko and even my tall plants na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior citizens. Narito ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayon. Para sa Sais Patrol, Earl Sotoya, Giovanna Laude, Cedric Sanji, Rasabel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro, Chris Sanji, ang kasandigan mo. ipagsabi. Mga balita pinag-uusapan, mga issue ng lipunan, aming tinutukan kasama ang inyong lingkod bayan, Christopher Sanji at tagapagbalita Earl Sotoya. Ito ang Sais Patrol. Ipagsabi. Nagbabalik ang programang pambalitaan mula sa Royal Cable My TV6
Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbabahagi ng mga napapanahong balita mula sa ating mga lugar. Senate Bill number 2034 o mas kilala sa Reserve Officers Training Corps o ROTC Act, bibigyang prioridad ayon sa Senado. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainiel Salen. Ang Senado ay nakatakdang bigyang prioridad ang Senate Bill number 2034 o ang panukalang Reserve Officers Training Corps Act sa oras na magbalik ang sesyon sa Nobyembre. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, ang pahayag nito ay sumusunod sa pag-aproba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nasabing panukala na pinresent sa pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council. Sa pagbigay ng go signal ng Pangulo, ang ROTC Bill ay nilipat mula sa Tier 2 patungo sa Tier 1 sa listahan ng LEDAC na ginawang isang pangunahing prioridad. Kaya kapag nagbalik ang sesyon, inaasahan na agad ditong tatalakayin. Kabilang sa mga pangunahing konsiderasyon para sa panukala, ang tagal ng programa at ang kurikulum na maaring isama ang mga paksa kaugnay ng climate change, disaster preparedness at civics. Tinitignan din ni Tolentino ang mga paraan upang makilahok ang mga maliliit na kolehiyo sa ROTC program sa pamamagitan ng pooling ng mga resources. Dagdag pa, nabanggit ni Tolentino ang tumataas na bilang ng mga kalahok sa ROTC Games at ang lumalaking interest ng mga kababaihang kadet na nagpapakita ng positibong pagbabago sa pananaw ng publiko tungkol sa programa. Nagpahayag siya ng pag-asa na ang ROTC ay makakatulong sa pagpapaigting ng pagmamahal sa bansa sa kabila ng mga patuloy na alalahanin sa West Philippine Sea. Para sa Sais Patrol, Rainiel Salen ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Dalawang insidente ng sunog na itala sa lungsod ng Calamba. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Ra Tapia. Dalawang magkasabay na insidente ng sunog ang nirespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Calamba City, Laguna nitong Huwebes, ika-26 ng Setyembre. Sa Barangay Canlubang, isang bahay ang naiulat na sunog bandang alas 7 ng gabi. Ayon sa ulat ng Calamba City Police, matutulog na sana ang hindi kinilalang pamilya nang madiskubre nilang nasusunog ang kabilang bahagi ng kanilang bahay. Itinaas sa unang alarma ang sunog at tuluyan itong naapula bandang alas 8 ng gabi. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Samantala, isa ring bahay ang natupok sa Villa de Calamba sa Barangay La Mesa noong gabing ring iyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng sanhi ng sunog at ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Ang mga insidenteng ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng pagiging handa at maingat sa mga sitwasyong may kinalaman sa sunog, lalo na sa mga residential na lugar. Para sa Sais Patrol, Ral Tapia, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Ceremonial signing ng Memorandum of Understanding sa Declaration of Stable Internal Peace and Security o CIPSIL sinagawa sa Servisyo Caravan. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Nika Tolentino. Ceremonial signing ng Memorandum of Understanding sa Declaration of Stable Internal Peace and Security SEAL at Serbisyong Caravan isinagawa na. Ngayong araw ay matagumpay na naisagawa ang ceremonial signing of Memorandum of Understanding on the Declaration of Stable Internal Peace and Security at ang Serbisyong Caravan sa ating bayan. Ang programa ay dinaluhan at sinaportahan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, kasama na ang Sangguniang Bayan members, liga ng mga barangay, Sangguniang Kabataan, civil society organizations, mga department heads, PNP, BFP at Philippine Army. Lahat sila ay nagbigay ng makabuluhang mensahe na nagsusulong ng sama-samang pag-unlad at kaayusan. Ang layunin ng programang ito ay palakasin ng matatag na kaayusan, seguridad at kaligtasan para sa ating pamayanan. Hinihikayat ang lahat na ipagpatuloy ang pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa
upang mapanatili ang mataas na antas ng seguridad at kaayusan dito sa ating bayan. Dahil ito ang susi tungo sa ating kaunlaran. Kasabay rin ito ang isinagawang serbisyong caravan kung saan nag-alok tayo ng iba't ibang serbisyo para sa ating mga kababayan tulad ng community pantry, dental services, free seeds distribution, job recruitment at manicure at pedicure. Para sa 6 Patrol, Tanica Tolentino, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Nika Tolentino. Grand opening ng Snakuha Season 25, ipinagdiwang sa Calamba Doctors College. Para sa detalye ng balita, ipapatrol din kay Legaspi. Masayang ipinagdiriwang ang grand opening ng Southern Luzon Colleges and University Athletic Association nitong nakaraang linggo sa Calamba Doctors College. Nag-umpisa ang seremonya ng alas 8 ng umaga kung saan nagparada ang iba't ibang eskwelahan na lalahok sa Isloquaa Season 25. Nagpakita naman ng talento ang mga estudyante ng Calamba Doctors College pagdating sa pagsayaw at pagtugtog ng mga instrumento bilang host ngayong taon. Hindi rin nagpatalo ang mga muse representative ng bawat eskwelahan sa kanilang ginawang rampa kung saan nasungkitan de la Salle pa ang corona. Ayon naman sa presidente ng Isloquaa na si Mr. Francisco T. Viola, malaking pasasalamat niya sa mga bumubuo na organization at sa mga eskwelahan na sumali ngayong taon. Para sa 6 Patrol, Dinky Legaspi, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Dinky Legaspi. Opisyal na paghahain ng Certificate of Candidacy nagsimula na sa iba't ibang bayan sa Laguna. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainier Sale. Opisyal na nanaghait ng Certificate of Candidacy sa iba't ibang bayan sa Laguna ang mga tatakbo ngayon sa darating na eleksyon sa May 12. Narito ang mga listahan ng mga pangalan na nagpasa ng COC. Benjo Agaraw para sa pagka-alkalde ng Santa Cruz, Laguna. Benji Agaraw para naman sa congressman ng 4th District ng Laguna. Incumbent Mayor Elmore Vitangcol Vita ng Nagcarlan, Laguna. Emilio Garcia bilang pagka-alkalde ng Bay, Laguna. Dating Laguna 4th District Congressman Benji Agaraw. Buong lineup ng nagkakaisang bisig Angat Paete Coalition ni incumbent Mayor Ronald Bocquet Kasiko ng Paete, Laguna. Independent candidate na si Attorney Roberto Obe Villanueva mula sa San Pablo, Laguna. Incumbent Mayor Maffer Alvarez para sa pagka-alkalde ng Luisiana, Laguna kasama si Mayor Alvarez sa kanyang partido. Team Lopez Mitra para sa Alaminos, Laguna. Incumbent Mayor Jose Padrid at ang kanyang buong lineup para sa Bae, Laguna. Nagpasa naman ang Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination ang Akay ni Sol Party List. Independent candidate na si Gigi Alcacid para sa Calamba, Laguna. Incumbent Mayor Cesar Areza ng Pagsanhan, Laguna at ang kanyang running mate na si Rachel Abela at ang kanilang buong lineup para sa Sangguniang Bayan. Santa Rosa City Representative Dan Fernandez at San Pablo City First Lady Jem Castillo natatakbo rin bilang gobernador at vice-gobernador ng lalawigan ng Laguna. Incumbent Mayor Edgar Egay San Luis ng Santa Cruz, Laguna at ang kanyang running mate na si ABC President Vice Mayor Arnold Arcillas natatakbo rin sa pagka-vice-alkalde at si Councilor Roy Gonzales naman natatakbo sa pagka-kongresista ng Santa Rosa, Laguna. Patuloy na suportahan ang mga tatakbo sa kani-kanilang mga bayan at kilatisin ng mabuti ang karapat-dapat na umupo. Ang tanging layunin ng kanilang pagtakbo ay tulungan ang mamayan gamit ang kanilang mga plataforma at mga proyekto na isasagawa. Inaanyayahan ang lahat na gamitin ang ating boto para sa tamang tao, para sa pagbabago. Para sa 6 Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen.
Tulong para sa mga magsasaka at mangingisda, ipinamahagi sa pangunguna nila Gobernadora Ruth Mariano Hernandez at Governor Ramil Hernandez. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laude. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong para sa mga mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Laguna sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks. Ito ay isa sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isinagawang distribution program sa Laguna Sports Complex sa Santa Cruz, nagpahayag ng buong suporta si Governor Ramil Hernandez kasama ang Field Agricultural Extension Services Office of the Provincial Agriculturist. Pinangunahan ni Governor Hernandez ang distribusyon ng tig 10,000 pesos financial assistance para sa 1,742 na magsasaka mula sa iba't ibang panig ng lalawigan. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat siya sa pondong ipinagaloob ng Pangulo na nagbigay daan sa pagtulong at layuning pagpapalago ng kita ng magsasaka at mangingisda sa Laguna. Patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan na itaguyod ang kabuhayan ng ating mga magbubukid at mangingisda na mahalaga sa pag-unlad ng ating komunidad at bansa. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasambitan mo ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. PBBM nilagdaan ang bagong batas sa pagpataw ng 12% VAT para sa mga foreign digital services. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Ilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na nagbubuwis sa mga dayuhang digital na serbisyo na kinabibilangan ng mga e-commerce firm na nakabase sa ibang bansa at sikat na streaming platform gaya ng Netflix, HBO at Disney. Ayon sa Republic Act 11023, ito ang nagpapataw ng 12% value-added tax o VAT sa mga digital na serbisyong ibinibigay ng resident at non-resident digital services providers. Hindi alintana kung mayroon silang pisikal na presensya sa Pilipinas. Ang mga tagapagtaguyod ng mga bersyon ng Kamara at Senado ay nagsasabi na ang panukala ay naglalayong i-level ang playing field sa pagitan ng lokal at dayuhang digital service provider. Samantala, ipinasa naman ng Bicameral Conference Committee ng mga miyembro ng Senado at ng Kapulungan na mga kinatawan ang pinagkasundo na bersyon ng panukala nitong Hulyo. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Pagbaba ng singil sa PhilHealth, posibleng mangyari ayon kay Senate President Francis Escudero. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainier Salen. Sinabi ni Senate President Francis Escudero na kayang-kaya ng PhilHealth na babaan ang kanilang kontribusyon sa dami ng kanilang hindi nagamit na pondo. Mayroong mahigit 500 bilyon na labis na pondo na maaaring makuha para bayaran ang buwan ng premium. Mahigit 70 bilyon naman ang kabuong subsidy ng gobyerno para sa premium kada taon. Binanggit ni Escudero ang mga numero mula sa Department of Finance o DOF na nagsabing meron pa rin 500 milyong idle fund ang PhilHealth na naipon nito sa paglipas ng mga taon. Dagdag pa niya, ang pera ay maaaring mailipat sa isang lugar kung saan ito ay mas kailangan gamitin. Samantalang idle funds sa PhilHealth ay nagpapailalim sa kontrobersya ngayong taon na ibalik ang 89.9 bilyong piso mula sa reserbang pondo nito pabalik sa pambansang kaban. Para sa Sais Patrol, Rainier Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainier Salen. 20 estudyante at 3 guro patay pagkatapos masunog ang sinasakyang bus pauwi galing sa school trip sa Thailand. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Ralph Tapia.
Nakita na ang bangkay ng 20 bata at 3 guro matapos bumagsak at masunog ang isang bus na naghahatid ng mga estudyante kung saan pabalik na sana galing sa school trip. Ayon sa mga saksi, bumagsak ang bus sa concrete barrier na naghahati sa highway sa hilaga lamang ng Bangkok matapos ang pagsabog ng gulong sa harap. Mabilis na natupok ng matinding apoy ang bus at marami ang sakay na hindi nakalabas. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Ayon sa Forensic Police, 23 bangkay na ang natagpuan. 11 ay lalaki, 7 babae at isa pang 5 ang hindi nakikilala. Ang edad ng mga bata na nakasakay ay nananatiling hindi malinaw. Ngunit ang paaralan ay nagbigay ng mga mag-aaral sa pagitan ng 3 at 15 taong gulang. Ayon naman kay Deputy Prime Minister ng Thailand na si Anutin Charnvirakul na patuloy silang gumagawa ng aksyon at investigasyon sa nasabing aksidente. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Pamahalaang lungsod ng Santa Rosa. Naglungsad ng kauna-unahang coffee table book sa Grand Awards 9. Para sa detalye ng balita, narito si Nika Tolentino. Sa paggunita ng 2 dekada bilang isang masiglang bahagi ng lungsod, inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Santa Rosa ang kauna-unahang coffee table book sa Grand Awards Night noong nakaraang linggo. Ipinagdiriwang ng landmark publication na ito ang mayamang kasaysayan, dinamikong komunidad at kahanga-hangang pag-unlad ng lungsod sa nakalipas na 20 taon. Ibinahagi ni Mayor Arlene B. Arcilas ang inspirasyon sa likod ng proyekto. Nais ng pamahalaang lungsod ng markahan ng 20 taon ng pag-unlad sa pamamagitan ng pagsasalisay ng mga mahalagang sandali na humubog sa ating paglalakbay. Pinadala ng libro ang mga mambabasa sa pamamagitan ng ebolusyon ng Santa Rosa na nagbibigay ng isang sulyap sa mga tao, mga kaganapan at mga lugar na tinukoy ang karakter nito. Ang pambungad na kabanata ay nag-aalok ng isang maikli ngunit makabuluhan na pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng Santa Rosa na binibigyang pansin ng mga mahalagang tanawin na naging mga itinatangin na landmark ng lungsod. Pagkatapos, ipinapakita nito ang maraming parangal na nakuha ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod sa mga nakaraang taon, na pinagpapakita ng matatag na pangako sa kahusayan ng maraming sektor. At sa huling kabanata ay tumitingin sa hinaharap na inilalantad ang mga ambisyong plano ng Santa Rosa para sa patuloy na paglago. Si Vice Mayor Arnold Arcilas ay nangunguna sa mga inisyatiba upang bumuo ng isang Smart City Dashboard na nagmagsasama-sama ng mga koleksyon ng data at analytics sa buong lungsod. Para sa Sais Patrol, Tanika Tolentino, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Nika Tolentino. Narito na nga po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Pasasalamat sa ating mga reporters na nagsilbing instrumento para may parating natin ang mga balitang ito sa buong Calabarzon. Maraming salamat po sa mga manonood at sumusubaybay sa programang ito. Abangan niyo pa rin po kami sa mga susunod na linggo para sa mas kaabang-abang at mga bagong balita sa ating mga lugar. Para sa Sais Patrol, sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako si Earl Sotoya. Ang kasandigan nyo, ipagsabi. Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Malaki Los Baños, Narito ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong linggo. Para sa Sais Patrol, Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi.